Ano nga ba ang Nipah virus? Unang beses na kumalat ang virus na ito noong 1998 sa mga pagkatay ng baboy sa Malaysia. Yung virus na to ay tinawag sa pangalan ng baryo kung saan ito unang napansin. Kahit bihirang kumalat ito, sinama ng World Health Organization ang Nipah virus sa listahan nila kasama ng Ebola, Zika, at COVID-19. Ibig sabihin, mahalaga ang pagsasaliksik dito dahil pwedeng maging global epidemic. Normal na nauuwi sa tao ang Nipah mula sa hayop o sa maruming pagkain, pero minsan, diretso pa sa tao ang transmission. May mga paniki na natural na may bitbit nitong virus, sila yung primary suspect sa mga sunod-sunod na pag-usbong nito. Ang sintomas ng Nipah ay may kasamang matinding lagnat, pagsusuka, at impeksyon sa baga. Pero sa malubhang kaso, pwedeng magkaroon ng mga seizure at pamamaga ng utak na nauuwi sa koma. Wala pang bakuna para dito, at ang porsyento ng pagkamatay ay umaabot sa 40 hanggang 75%, depende sa bilis ng aksyon ng gobyerno para pigilan ang pagkalat ng virus. Sa mga naunang pag-usbong nito, marami ang namatay sa Malaysia, at nag-aksaya sila ng 1 milyong baboy para matigil ang pagkalat ng virus. Nakarating din ito sa Singapore, at may mga manggagawa sa slaughterhouse na namatay dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga baboy na galing Malaysia. Mula noon, ang Nipah ay lalo naging kalat sa Bangladesh at India noong 2001. Sa Bangladesh, marami na ang namatay dahil sa Nipah simula noon. Sa India, 2 beses itong nagdulot ng pagkamatay ng mga tao bago na kontrol. Sa Kerala, may mga namatay na rin dahil sa Nipah kamakailan lang, kaya't sinara muna ng gobyerno ang ilang schools at ginagawa ang mass testing. Ito na ang ika-4 na pagkakataon sa loob ng 5 taon na may Nipah outbreak sa Kerala. Noong una ito noong 2018, may 17 katao ang namatay. Pero madalas, nauunti agad ang kaso dahil sa mabilisang pagsusuri at isolasyon ng mga nakasalamuha ng mga pasyente. Ngayon, mukhang mas madalas na nagkakaroon ng mga sakit na mula sa hayop papunta sa tao. Dahil sa mas madalas na pagbiyahe ng tao sa iba't ibang lugar, mas mabilis na kumalat ang mga sakit na galing sa hayop. Ang paglaganap ng tao sa mas maraming bahagi ng mundo ay nagiging dahilan ng pagkaabala ng kalikasan na nagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng mga bagong sakit na nakakahawa. Dahil sa malawakang pagsasaka, mas mataas na ang panganib na magkasakitan ang mga hayop at ang pagputol ng mga puno ay nagdudulot ng mas maraming pagkikita ng mga wildlife, domestikadong hayop at tao. Dahil sa mas madalas na paghahalo ng mga species, mas marami sa kanila ang nagdadala ng kanilang mga virus na nagpapataas ng posibilidad na makabuo ng mga bagong sakit na pwedeng maipasa sa tao. Mag-ingat palagi at mag-subscribe sa Trending News Pilipinas para sa mga bagong update tungkol sa Nipah virus.